Ang How to Train Your Dragon live-action movie ang mapapanood nyong astig na Tagalog film recap ngayong araw mga huwan. Ang pelikulang ito ay isang fantasy adventure action movie na na-release ngayong buwan. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na Tagalog recap at simulan na natin. Ang isla ng Berk ay madalas na inaatake ng iba't ibang uri ng mga dragon, pero ang mga Viking na naninirahan sa isla na ang Hairy Hooligan Tribe ay ilang henerasyon nang hindi lumilikas sa isla bagkus ay matapang na kinakalaban at pinapaslang ang mga dragon. Ang tribe chief na si Stoic the Vast ang nangunguna sa mga Viking sa paglaban nila sa mga dragon habang ang anak niyang si Hiccup Haddock ay nagtatrabahong apprentice sa blacksmith shop ng mentor nitong si Gobber the Belch. Ang grupo naman ng mga kabataang Viking na pinangungunahan ng dalagitang si Astrid ang naatasang mag-apula sa sunog na nadudulot ng mga dragon. Ang ilang uri ng mga dragon na umaatake sa Berk ay ang napakabangis na Deadly Nadder, ang dalawang ulong hideous Zippleback, ang mabilis at matabang Grunkle, at ang napakamapanganib na Monstrous Nightmare na tanging ang tribe chief lang ang matapang na kumakalaban. Pero ang Night Fury Dragon ay hindi pa nakikita ng kahit sino dahil sa sobrang bilis nitong lumipad at umatake. Si Stoic naman ay pinagbawalan si Hiccup na makipaglaban sa mga dragon dahil sa mahinang pangangatawan niya at sinabihan siyang manatili lang sa shop ni Gobber. Pero upang mapatunayan ni Hiccup na isa na siyang ganap na Viking ay naisipan niyang ilabas sa shop ang naimbento niyang kanyan upang mahuli ang Night Fury. Kalaunan ay dahil sa magaling na pag-asinta ni Hiccup ay nagawa niyang tamaan ang Night Fury sa ere subalit biglang inatake siya ng isang monstrous nightmare. Pero ang ama ng binatilyo ay nagmadaling pumunta sa lokasyon niya upang protektahan siya mula sa malaking nilalang hanggang sa umalis ito. Subalit ang karamihan sa mga dragon ay nagawang makuha ang mga alagang kambing ng mga mamamayan bago lumipad ang mga ito palayo ng isla. Biglang bumagsak sa kalapit na bahay ang posteng pinagtaguan ni Hiccup, ngunit nang nasabi niya sa ama na natamaan niya ang Night Fury ay hindi siya pinaniwalaan nito. Bagkus ay labis na nagalit si Stoic kay Hiccup dahil tuwing lumalabas raw ang anak ay nagdudulot siya ng aksidente. Kinaumagahan ay hinikayat ng tribe chief ang lahat ng mandirigma ng tribo nila na hanapin ang pugad ng mga dragon upang tapusin na ng tuluyan ang mga ito. Ang elder naman ng Berk na si Gothy ay nahulaan na mahahanap ni na Stoic ang Dragon's Nest. Pagkatapos ay sinabihan ng chief ang kaibigan na siya muna ang mag-training sa mga bagong recruit habang wala siya. Pero hinikayat ni Gobber si Stoic na pagsanayin na rin si Hiccup dahil kahit anong pigil nila ay magpupumilit pa rin ang binatilyo at yun ang dahilan kung bakit ito madalas pumupunta ng kakahuyan. Samantala si Hiccup ay tumakas sa bahay nila upang magtungo uli sa kakahuyan at hanapin roon ang bumagsak na dragon. Ilang saglit nang natagpuan ni Hiccup ang Night Fury sa kagubatan ay labis na natuwa siyang makumpirma na nahuli nga niya ito. Pero nang tatapusin na ng binatilyo ang itim na dragon ay labis na naawa siya sa nilalang at napagdesisyonang tanggalin ang mga gapos nito. Mabilis na sinunggaban si Hiccup ng Night Fury pero napagdesisyonan rin itong hindi siya patayin at agad na lumipad ang dragon palayo ng kakahuyan. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya pagbalik ni Hiccup sa bahay nila ay nasabi niya sa ama na ayaw na niyang kumalaban o pumatay ng mga dragon pero si Stoic ay napagdesisyonan ng simula na bukas ang dragon training niya. Pinagpilitan pa ni Stoic na dapat na maging ganap na Viking o chief ng tribe si Hiccup balang araw at mabigat ang kalooban na sumang-ayon ang binatilyo sa ama bago ito nagpaalam sa kanya. Kinaumagahan habang naglalayag si Stoic sa karagatan kasama ang lahat ng mandirigma ng tribe nila ay hindi nagtagal ay natuntun nila ang isang isla na nababalot ng napakakapal na hamog kung saan suspecha ng chief na nandoon ang Dragon's Nest. Subalit paglapit ni na Stoic sa isla sakay ng mga bangka nila ay biglang inatake sila ng ilang mga dragon mula sa ilalim ng dagat at mula sa taas ng kabundukan. Samantala si Gobber ay pinapunta sa arena ng Trial of Flames ang mga bagong recruit na sina Astrid, Snotlout, Fishlegs, ang kambal na sina Roughnut at Toughnut at si Hiccup. Nagmadaling kumuha ng mga kalasag ang mga kabataang Viking nang nilabas ni Gobber ang isang Grunkle Dragon ngunit dahil hindi sineryoso ng ilan ang training ay agad na natatamaan sila ng apoy ng nilalang. Dahil naman napansin ng Grunkle ang labis na takot ni Hiccup ay siya ang inatake nito ng ilang beses pero si Gobber ay nagmadaling binalik ang dragon papasok sa loob ng cage.
Pagkatapos ay sinabihan niya si Hiccup na laging tandaang ang mga dragon ay palaging tatangkain silang patayin. Maya-maya ay dahil sa pagtataka ni Hiccup kung bakit hindi siya pinatay ng Night Fury ay naisipan niyang bumalik sa kagubatan at laking gulat ng binatilyong makita muli roon ang itim na dragon na hindi makalipad palayo dahil naputol pala ang isang palikpik nito sa buntot. Pagsapit ng gabi ay naisipan ni Gobber na ipabasa sa mga bagong recruit ang Book of Dragons na naglalaman ng lahat ng impormasyon sa mga dragon na nahuli nila. Ngunit nang iniwan ni Gobber ang grupo sa silid ay nasabi nilang sobrang nakakabagot ang pagbabasa ng libro kaya't umalis na rin ang lahat roon maliban kay Hiccup at Astrid. Nasabi ng binatilyo kay Astrid na posibleng hindi mapanganib ang mga dragon ngunit agad na hindi ito sumang-ayon sa kanya. Nasabi pa ng dalagita na gagawin niya ang lahat upang maging chief ng tribe nila balang araw bago ito umalis ng silid. Kalaunan ay mag-isang binasa ng binatilyo ang Book of Dragons ngunit nakasaad sa libro na lahat ng klase ng mga dragon ay napakamapanganib at dapat natapusin kapag nakaharap nila ang mga ito. Pagkatapos ay napansin niyang walang kahit anong impormasyon ang libro patungkol sa Night Fury. Sa sunod na araw ay sinanay ni Gobber ang mga bagong recruit na kalabanin ng isang deadly nether sa Trial of Flames pero si Astrid ay buong tapang na kinalaban ng mag-isa ang dragon at kalaunan ay nagtagumpay siyang mabalik ang nilalang sa cage. Maya-maya ay naisipan ni Hiccup na bigyan ng makakain ang Night Fury at paglapit ng binatilyo sa itim na dragon ay tinapo niya sa harap nito ang dala niyang patalim. Nang ipapakain na ni Hiccup ang isda sa dragon ay napansin niyang wala itong ngipin pero biglang lumitaw ang mga ngipin ng nilalang nang kinain nito ang isda. Ilang saglit ay niluwa ng Night Fury ang kalahating parte ng isda upang ibahagi ito kay Hiccup at kahit palabis na nandidiri ay napilitan ang binatilyo na kainin rin ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang hawakan ang dragon ngunit agad na umiwas ito kaya't naisipan niyang tumalikod habang dahan-dahan na nilalapit ang kamay niya sa nilalang hanggang sa hinayaan itong magpahawak sa kanya. Pagsapit ng gabi ay nag-camping ang mga bagong recruit na kasama si Gobber. Nasabi ng lalaki na kapag napinsala nila ang pakpak o buntot ng dragon ay hindi na ito makakalipad at napakadali na nilang mapapaslang. Dagdag pa ni Gobber na sa pagbalik ng tribe chief ay pipili sila ng isa sa mga bagong recruit na papatay ng isang dragon. Pagbalik naman ni Hiccup sa blacksmith shop ni Gobber ay palihim na gumawa siya ng prosthetic na palikpik para sa Night Fury. Kinaumagahan ay pinangalanan ni Hiccup ang Night Fury na Toothless at pinakain niya ang dragon ng maraming isda, ngunit labis na natakot ang nilalang sa dala niyang palos kaya't tinapon niya ito. Habang kumakain si Toothless ay kinabit ni Hiccup sa buntot nito ang nagawa niyang palikpik pero mabilis na lumipad ang itim na dragon habang nakakapit siya sa kanya. Napansin ni Hiccup na nagagawa uling makalipad ni Toothless habang hinahawakan niya ang artipisyal na palikpik nito. Pero nang nahulog siya ng dragon ay hindi na ito makalipad at nahulog na rin sa lawa. Maya-maya ay sinanay naman ni Gobber ang mga bagong recruit na kalabanin ng hideous Zippleback at agad na pinalibutan nito ng usok ang buong grupo. Ang iba ay biglang nahila ng Zippleback pero nang lumapit ang dragon kay Hiccup ay agad na natakot ito ng binatilyo dahil sa dala niyang palos kaya't nagawa niyang mabalik ang dragon sa cage nito. Labis na kinagulat ng lahat ang nagawa ni Hiccup at nagmadaling nagpaalam sa kanila ang binatilyo upang gumawa sa shop ng saddle para sa Night Fury. Kinabukasan ay agad na sinuot ni Hiccup sa itim na dragon ang saddle na nagawa niya at habang kinokontrol niya sa paa ang prosthetic na palikpik ay nagagawa ng makalipad ni Toothless ng normal. Kalaunan nang bumagsak sila ay napansin ni Hiccup na allergic pala ang dragon sa mga dandelion. Maya-maya ay sinanay uli ni Gobber ang grupo na kalabanin ng Grunkle pero si Hiccup ay palihim na naghagis ng dandelion sa dragon at biglang napatumba niya ang nilalang. Sa sunod na araw nang sinubukang kilitiin ni Hiccup si Toothless ay biglang tumumba ito kaya't nang nag-training uli sila sa Trial of Flames ay mabilis na napabagsak niya sa kiliti ang isang deadly nether bago ito maatake ni Astrid. Kinabukasan ay nalaman ni Hiccup na natutuwa si Toothless na humabol sa refleksyon ng liwanag at kalaunan nang nirelease ni Gobber sa arena ang maliit na Terrible Terror Dragon ay mabilis na nabalik ito ng binatilyo sa cage gamit ang refleksyon sa shield niya. Dahil sa mga pinamalas na galing ni Hiccup ay labis na hinangaan na siya ng karamihan maliban kay Astrid. Makalipas ang ilang araw ay nakabalik na sina Stoic sa Bert na hindi natagpuan ang pugad ng mga dragon. Pero si Gobber ay masayang binalita sa kanya ang magandang progreso ng dragon training ng anak niya. Sa kasalukuyan na yun ay patuloy na nagsanay si Hiccup sa pagkontrol sa artipisyal na palikpik ni Toothless habang nakasakay siya sa dragon at makikitang gumawa pa ang binatilyo ng instruction guide. Madaling nasanay ang itim na dragon sa artipisyal na palikpik niya at maging si Hiccup ay nasanay na rin sa pagkontrol nito.
Subalit nang lumipad sila ng napakataas ay nilipad ang instruction guide at nahiwalay si Hiccup kay Toothless at ang dragon ay hindi na makalipad sa ere. Gayunpaman ay pinilit ng bida na makalapit at makakapit muli sa itim na dragon at pinalipad niya ang nilalang ng sobrang bilis palayo ng lugar. Pagsapit ng gabi pagbalik ni Hiccup sa shop ni Gobber ay agad na hinarap siya ng ama at masayang nasabi ni Stoic na nabalitaan raw niya ang matagumpay na paglaban ng anak sa mga dragon ng Trial of Flames. Pagkatapos ay binigay ni Stoic kay Hiccup ang isang Viking helmet na ang nais ipabigay ng ina niya noon sa kanya. Sa sunod na araw ay sinuot ni Hiccup ang bagong Viking helmet niya at nang hinarap sa kanila ni Gobber ang Grunkle ay mabilis na napatumba ng binatilyo ang dragon bago uli ito maatake ni Astrid. Kalaunan ang Berk Elder na si Gothy ay hinirang si Hiccup na ang pinakamagaling na Dragon Slayer ng Trial of Flames na labis na pinatuwa ni Stoic. Maya-maya pagpunta ni Hiccup sa kagubatan ay nasundan pala siya roon ni Astrid dahil labis na nagtataka ito kung paano niya natututunang mapabagsak ang mga dragon. Ngunit si Toothless ay inakalang aatakihin siya ni Astrid pero nang inawat ito ni Hiccup ay biglang tumakbo palayo ang dalagita. Si Hiccup naman na habang sakay ng dragon ay mabilis na nilipad si Astrid at dinala ito sa isang matarik na bato. Kinumbinsi niya ang dalagita na kalmadong sumakay kay Toothless at ipapaliwanag niya sa kanya ang lahat. Pero ang Night Fury ay galit na lumipad ng napakabilis kaya't napilitan si Astrid na humingi ng pasensya sa itim na dragon. Pagkatapos ay nilipad ng Night Fury ang dalawa sa kalangitan sa normal na bilis at na-realize ni Astrid na hindi nga mapanganib ang dragon. Pero nasabi ng dalagita kay Hiccup na hindi pa rin mabubura sa isip ng mga tao ang pag-atake at pagkuha ng mga alagang hayop ng mga ito sa isla nila. Ilang saglit ay nakasabay nilang lumipad sa kalangitan ang napakalaking grupo ng mga dragon at sinundan nila ang mga ito papasok sa isang aktibong bulkan kung nasaan ang Dragon's Nest. Doon nakita ni Hiccup ang dambuhalang reyna ng mga dragon na ang Red Death, subalit kapag hindi sapat ang binibigay nilang pagkain sa reyna ay sila ang walang awang kinakain ito. Na-realize naman ni Astrid na ang dahilan pala kung bakit sinasalakay sila sa isla ng mga dragon ay upang nakawin ang mga alagang hayop nila at ibigay ito sa reyna. Bago pa uwiin ni Hiccup si Astrid ay pinakiusapan niya siyang wag munang sabihin sa mga tao ang lokasyon ng Dragon's Nest at ang tungkol kay Toothless dahil posibleng patayin nila ito. Sumang-ayon si Astrid kay Hiccup at bago magpaalam ay hinalikan siya ng dalagita sa pisngi. Kinabukasan si Stoic at ang karamihan sa mga mamamayan ng Berk ay dumalo sa Trial of Flames at ang chief ay proud na pinatawag si Hiccup sa gitna ng arena upang masaksihan nila kung paano matatapos ng binatilyo ang isang monstrous nightmare na ang huling pagsubok niya sa training. Pero upang mapatunayan sa lahat na hindi mapanganib ang mga dragon ay sinubukan niyang paamuhin ang monstrous nightmare. Ngunit si Stoic ay labis na nagulat sa ginagawa ni Hiccup at galit na nasigawan niya ang anak na ihinto na ang laban ngunit biglang nagwala ang dragon. Sinimulang atakihin ng monstrous nightmare si Hiccup pero hindi nagtagal ay mabilis na pumunta si Toothless sa arena upang protektahan ang binatilyo at nagawa niyang mapabalik ang malaking dragon sa loob ng cage. Subalit ang napakaraming Viking ng Berk ay agad na inatake ang Night Fury pero nang tatapusin ni Toothless si Stoic ay agad na pinigilan siya ni Hiccup hanggang sa hinayaan ng itim na dragon na magpahuli sa mga Viking. Ilang saglit ay sinubukan ni Hiccup na ipaliwanag sa ama na hindi mapanganib ang mga dragon subalit hindi naniwala si Stoic sa kanya dahil dinukot ng isa sa mga ito ang ina niya noon. Ngunit sa gitna ng pagtatalo nila ay nasabi ni Hiccup na nakarating na siya sa Dragon's Nest at tanging mga dragon lang ang makakahanap nito. Kinagulat ng ama ang nabunyag ng anak at agad na sinabihan ni Stoic ang lahat na maglalayag sila papunta sa pugad ng mga dragon. Maya-maya habang bihag ang Night Fury sa barko ay ginawa itong gabay ni Stoic upang mahanap ang Dragon's Nest at agad na sinimulan ng tribe chief na maglayag sa karagatan kasama ang lahat ng Viking ng Berk papuntang Helheim's Gate. Kalaunan ay kinumbinsi ni Astrid si Hiccup na gumawa ng paraan na mabalik sa kanya si Toothless. Agad na nakaisip naman ng ideya ang binatilyo at nagmadaling pinunta niya ang mga kaibigan sa cage ng mga dragon. Pagkatapos ay sinabi ni Hiccup sa grupo na kailangan nilang pigilan ang ama at ang lahat bago pa sila mapahamak sa Dragon's Nest. Sumang-ayon ang mga kaibigan ni Hiccup sa kanya at tinuruan nila silang paamuhin ang mga dragon sa cage bago nila sakyan ang mga ito paalis ng lugar. Samantala sina Stoic ay dahil kay Toothless ay nahanap at narating nila ang Dragon Island sa Helheim's Gate. Ginamit ng mga Viking ang mga catapult nila upang palabasin sa Dragon's Nest ang mga dragon at paglabas ng mga nilalang ay matapang na kinalaban nila ang mga ito. Pero nakita ni Stoic na lumipad palayo ng isla ang lahat ng mga dragon at hindi nagtagal ay biglang lumabas sa bulkan ng Dragon's Nest ang dambuhalang Red Death Dragon Queen.
Bumuga ng napakalakas na apoy ang Red Death sa mga barko ng mga Viking, ngunit nang inatake ito ng catapult ni Stoic ay wala itong talab sa nilalang. Ilang saglit ay nakarating na ang grupo ni Hiccup sa Dragon Island na sakay ng mga dragon at ang binatilyo ay agad na pinuntahan si Toothless upang tanggalin ang gapos nito. Subalit biglang nawasak ng Red Death ang barkong kinaroroonan ni Hiccup habang ang iba pang kabataang Viking ay matapang na kinalaban ng Dragon Queen. Nagmadaling hinila ni Stoic ang anak papunta sa pangpang at sinisig niya ang Night Fury sa ilalim ng dagat upang tanggalin ang gapos nito. Pagkatapos ay mabilis na pinunta ni Toothless si Stoic sa pangpang at agad na sumakay si Hiccup sa Night Fury pero nasabi ng ama sa anak na sobrang proud ito sa kanya. Patuloy na kinalaban ng mga kabataang Viking ang dambuhalang Dragon Queen ngunit biglang nakagat nito ang buntot ng Nether ni Astrid kaya't matapang na winasak niya ang ilang ngipin ng nilalang upang makawala ang Nether. Pagkatapos ay tumalon si Astrid papunta kay Toothless at ligtas na binaba ni Hiccup ang dalagita. Ilang saglit ay naisipan ni Hiccup na atakihin nila ni Toothless ng napakalakas ang higanteng Dragon Queen upang habulin sila nito. Buong lakas na nagpahabol si Hiccup at ang Night Fury sa Red Death papunta sa kalangitan at doon nila ito mabilis na inatake sa pakpak ng maraming beses. Kalaunan ay nasunog ng Dragon Queen ang artipisyal na palikpik ng Night Fury pero nang bubugahan sila ng malakas na apoy ng Red Death ay agad na inatake ni Toothless ang bibig nito at malakas na bumagsak ang Dragon Queen sa bulkan ng isla. Subalit biglang nabangga sila sa buntot ng Red Death na kinahulog ni Hiccup mula kay Toothless at ang itim na dragon ay sinubukang iligtas ang binatilyo sa gitna ng apoy ng bulkan. Maya-maya ay nakita ni Stoic ang Night Fury na bumagsak sa kabilang parte ng isla at nang inakala ng lahat na nasawi na si Hiccup sa bulkan ay napansin nilang nagawa palang makuha at ligtas na mababa ni Toothless ang binatilyo. Nagpasalamat ang tribe chief sa Night Fury habang ang mga Viking ay labis na natuwa na makitang ligtas si Hiccup. Makalipas ang ilang araw ay nagising si Hiccup sa bahay nila at labis na nagulat siyang makita roon si Toothless ngunit napansin ng binatilyo na naputol pala ang kaliwang paa niya at kinabitan nito ng ama ng prosthetic na paa. Inalalayan ni Toothless si Hiccup palabas ng bahay nila at mas lalong nagulat siya na malaman kay Stoic na pinasakay pala ng ama ang lahat ng mga Viking sa mga dragon upang makabalik sa isla nila. Kaya't ngayon ay kasama ng mamuhay ng mga Viking sa Berk ang mga dragon. Excited na lumapit naman si Astrid kay Hiccup at nagkahalikan silang dalawa. Pagkatapos ay binigay ni Gobber sa pamangkin ang bagong nagawa niyang artipisyal na palikpik para kay Toothless. Maya-maya gamit ang bakal na paa ng binatilyo ay kinontrol niya ang artipisyal na palikpik ng kaibigang dragon habang masayang lumilipad sila kasama ang lahat ng mga kaibigan niyang Viking. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan!